Patay na ang nanay ko. Noong pinatay siya ng kaaway ni Jack. Nasa probinsya si Jack nagsisindi ng mga sulo para sa kaarawan ng half-sister nating si Margaret. Atake! Kunin sila. Patayin siya. Hindi. Nanay. Nanay? Nanay. Bilisan mo. Sabihin mo kay Jack ang nangyari. Nanay? Nanay. Sisi, gusto mo ba ito? Ito ang regalo ko sa iyo para sa kaarawan mo. Gusto ko ito, Jack. Ito ang pinakamagagandang sulo na nakita ko. Colonel Rogers, Ano iyon? nakatanggap kami ng mga agarang mensahe mula sa iyong pamilya. Siguro si Margaret na naman. Ano ba ang gusto niyang gawin ngayon? Nanay, Sa wakas ay nakauwi ka na. Pero huli na ang lahat. ikaw ang dahilan kung bakit namatay si nanay. At si Sisi rin. Gusto ko lang ng simpleng selebrasyon para sa kanya. Pero ikaw, dahil sa selos at sama ng loob, nagpadala ka ng sunod-sunod na mensahe. Pinakamasama, nakipagsabwatan ka sa mga bandido at pinatay ang sarili nating ina. Nang marinig ko ang nangyari, wala akong nagawa kundi iwan si Sichi sa labas ng bayan para harapin mag-isa ang mga bandido. Sa huli, hindi niya kinaya ang hiya at pinili ang kamatayan kaysa sa kahihiyan. Ang mga bandidong iyon ay mga kaaway mo. Ngayon, wala na sina Sisi at nanay. At sa paanuman, nakuha mo ang titulong Lady Bale? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Bakit? Bakit mo pinatibag si Sisi? Bakit mo pinatay si nanay? Bakit ikaw na lang ang namatay? Isang makamandag na babae na tulad mo ay hindi karapat-dapat mabuhay. Miss Rogers! Masama ito, Miss Rogers! Miss Rogers! Tayo ay mapapahamak. Pumasok na ang mga bandido sa bayan. Miss Rogers! Ano? Hindi ba ako namatay? Muling isinilang ako. Nanay. Noong nakaraan, nasugatan si nanay ng mga bandido at namatay. Pero, hindi ko hahayaang mangyari muli ang trahedyang iyon. Nanay. Margaret, takbo. Margaret. Nanay. Patayin silang lahat. Walang iwanang buhay. Nanay, halika na. Lahat umatras. Pumasok sa loob ng mansyon. Nanay. Nanay, ano ang gagawin natin? Wala si Mr. Rogers dito. Ano ang dapat nating gawin? Paano nangyari ito? Bilisan mo. Kunin mo ang kapatid mong lalaki rito ngayon. Nanay, Jack. Wala si Jack sa Juset. Ano? Mabilis. Padalhan siya ng mensahe. Utusan siyang umuwi ngayon din. Si, Oo.
Colonel Rogers. Umalis ka. Jack, baka may nangyari kay Margaret. Ano kayang pwedeng mangyari sa kanya? Nagdadrama lang siya ulit. Huwag kang mag-alala. Binabantayan siya ni Albert. Hindi siya magdudulot ng totoong gulo. Tingnan mo. Ginawa niya ang parehong desisyon tulad ng dati. Pero ngayon, hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ko o ng aking ina sa kanya. Kailanman. Nakita ko ang mukha ng lalaki. Ang batang iyon ay anak ng pinuno ng bandido na pinatay ni Jack. Hindi ba siya nahuli noon? Paano siya? Jack, hindi mo siya masisisi sa mga krimen ng kanyang ama. Bata pa siya. Umalis ka. Ikaw, lagi kang napakabait. Masyadong mabait. Nanay. Pinalaya siya ni Jack noon. Ano? Napakatanga. Inay. Hindi. Inay. Kailangan nating pumunta sa loob ng lungsod ngayon at dalhin ka sa maharlikang doktor. Kapit lang. Inay. Pakiusap. Inay. Ano ang gagawin natin? Pumapasok sila. Mamamatay ba tayo dito? Kahit na kinuha ni Jack ang lahat ng mga guwardiya, mayroon pa ring mga maharlikang bantay. Kung madadala ko si Inay sa palasyo, maaari akong humingi ng tulong upang lipulin ang mga bandido. Pero, paano tayo makakatakas ngayon? Alam ko na. Makinig kayo. Sunugin ang mansyon. Ang kaguluhan ay makakagambala sa mga bandido. Makakatakas tayo ng hindi napapansin at umalis. Gawin na. Ngayon. Oh, Tanya, isama mo ang iba at ilikas ang mga tao sa bayan. Protektahan sila sa mga bandido. Umalis na. Oh, Finn, bilisan mo. Inay. Bilisan. Bilisan mo pa. Sige. Gaano pa kalayo? Sigil. Sino yan? Ito ang palasyo. Bumalik na kayo. Pakiusap. Sinalakay ng mga bandido ang lungsod. Magpadala ng mga kawal sa Robin Street at sa tarangkahan ng lungsod. Bandido, imposible yan. Ano ang nangyari sa mga gwarda ng lungsod? Si Jack Rogers, ang commander ng mga guwardiya ng lungsod, kinuha ang lahat ng mga sundalo. Walang bantay ang mga tarangkahan ng lungsod. Ano? Kumuha ng ilang lalaki sa harap na tarangkahan. Ang iba sa inyo, sumama sa akin. Oo. Colonel Smith. Huwag kang mangahas iwanan ang iyong pwesto. Inay. Inay. Hindi. Inay. 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 Sino yan? Inay. Si Albert. Ang fiancé ko. Albert, pumunta ka na sa pintuan ng lungsod ngayon. Nawalan na tayo ng kontrol doon. Ang nanay ko ay halos hindi na makahawak. Dadalhin ko siya sa manggagamot ng hari. Tama na. Tingnan mo ang ginagawa mong eksena. Sa totoo lang, wala pa akong nakitang performer sa Juset na kasing drama mo. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi lang binalaan ako ng kapatid mo na magdudulot ka ng gulo sa kaarawan ni Margaret, baka naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Margaret, inaamin mo ba ang mga kasalanan mo? Anong ginagawa mo? Sinasaktan mo ako. Bitawan mo. Nagsinungaling ka na iniwan ni Jack ang kanyang pwesto. Sinabi mong nasira ang mga pintuan ng lungsod. Sinabing malubha ang sugat ni Mrs. Rogers. At sinunog mo pa ang inyong mansyon, lahat para apihin ang kapatid mong si Margaret. Ganoon pala ang nangyayari. Kaya totoo na. Ang isang naiinggit na babae ay gagawa ng hindi matatawag na bagay. isipin mo. Ang sariling anak ng yumaong general ay kusang nagsisinungaling para lang ipahamak ang sarili niyang kapatid.
Ang kasuklam-suklam niya. Kung ang kalokohan mo ay naging dahilan para iwan namin ang aming mga pwesto, mapaparusahan kami. At ikaw ay mabubulok sa kulungan. Narinig mo ba yon? Ako at ang kapatid mo pinalampas namin ang mga kalokohan mo noong nasa bahay pa. Pero dalhin mo itong kalokohan sa palasyo. Pero dinala mo itong kalokohan sa palasyo. Hindi iyon ang nangyari, Albert. Sinusumpa ko. Hindi kita niloko. Margaret. Hindi siya. Nagsinungaling. Nanay, huwag. Albert, pakiusap. Tingnan mo lang ang nanay ko. Naghihingalo siya. Hindi na siya makakayanan. Tingnan mo siya. Tingnan mo lang siya. Naghihingalo siya. Mukhang. Maaari ba talaga siyang si Mrs. Rogers? May nangyari kaya talaga? Basta, anak siya ni General Rogers. Kahit gaano siya kalayaw, duda akong mag-iimbento siya ng ganito katarantaduhan. Tama ka. Albert, hindi ako nagsisinungaling. Ito ang nanay ko. Pakiusap, tingnan mo lang siya. Tingnan mo siya. Ang mga tagapaglingkod ko, mga katulong ko, at lahat ng tao sa lungsod ay umaasa sa iyo para iligtas sila. Colonel Smith. Tabihod. Albert, wala na tayong oras. Malubhang nasugatan ang nanay ko. Hindi na siya magtatagal. MS Rogers. Wisit kang bata ka. Muntik mo na akong maloko. Margaret, dati akala ko isa ka lang manggugulo. Laging inaasar si Cecilia. Pero hindi ko inakala na ganun ka kasama. Sinaktan mo si Cecilia, pinagbintangan ang kapatid mo, at ngayon, nagsinungaling ka sa mga Royal Guard at sa hukuman. Ipinakita ng sulat ni Jack, sabi nito, ayaw mong magdiwang si Cecilia sa manor, kaya pinilit siyang umalis kasama siya. At ngayon, dinadala mo ang kalokohan mo dito. Nag-imbento ka pa ng kasinungalingan na iniwan ni Jack ang kanyang pwesto kasama ang kanyang mga tauhan. Pero dinala niya ang mga guard. Idea iyon ni Cecilia. Gusto niyang makita ang Beacon Show, kaya isinama niya lahat para doon. Anong kasinungalingan ang ginawa mo? Akala ko talaga may masamang nangyari. Pero lumalabas na ito ay isa na namang pag-aarting bata ng isang layaw na dalaga. Tingnan mo ang sarili mo gamit ang ganyang katawa-tawang kwento para siraan si Colonel Rogers. Kahit na anak ka ng isang marangal na pamilya, sasagot ka pa rin sa batas militar. Eksakto. Gusto lang ni Jack bigyan si Margaret ng hindi malilimutang kaarawan, at hindi mo kinaya. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Pupunta ako sa palasyo. Ililigtas ko ang nanay ko. Inililigtas ko ang aking ina. Manahimik ka, susumpain mo ang sarili mong ina, para lang sawayin si Margaret. Sinabi na ni Jack umalis si Mrs. Rogers kaninang umaga, para manalangin sa Abby, yung babaeng nakahiga roon at nagpapanggap na siya. Malamang nakatulong mo iyan, Tanya, di ba? Isang hamak na utusan na tinutulungan ang kanyang amo. Siraan ang sariling pamilya. Ngayon, makikita ko ang hustisya ngayon din. Tumanggi ka pa ring aminin ang iyong kasalanan? Dahil gumawa ka ng pagtataksil para lang ibagsak si Margaret. Hindi ako magpapakita ng awa. Hindi ko ginawa. Sumusumpa ako. Hindi ko ginawa. Margaret, bakit mo pa ulit-ulit na pinagmumulto si Cecilia? Tiniis ko na ito ng napakatagal. Dahil lang nakiusap si Margaret na huwag kitang awayin, kung sanay kasing bait ka at kasing matino niya. Pinagsisisihan ko na pumayag ako sa kasunduang ito. Paano ko mapagkakatiwalaan na ikaw ang magiging may bahay ng aking tahanan? Hindi ko inakala na ikukumpara ako ng aking kasintahan sa aking kapatid sa ama at makikitang kulang ako. Sige. Hindi na ako magiging asawa mo. Pakiurong ka. Matigas pa rin ang ulo. Sige. Nag-utos si Jack na bilang magiging pinuno ng iyong sambahayan, hindi ko na pagbibigyan ang iyong mga kapritso. Kaya ngayon, matututo ka ng leksyon sa ilalim man ng batas militar o parusang pambahay. At kung susuwayin mo iyan, hindi ako mag-aatubili na itakwil ka.
Parusahan mo siya. Karapat dapat siya. Hindi ko inakala na ang kapatid na minsang nangako na poprotektahan ako magpakailanman ay hindi papansinin ang kaligtasan ng ating ina at diringgin ang mga pakiusap ng sarili niyang kapatid para sa kanyang kapatid na babae sa magulang. Gusto pa niya akong patayin. At ang lalaking minsan kong pinaniwalaan na maaari kong ipagkatiwala ang buong buhay ko ngayon gusto na rin akong patayin. Dahil hindi mo ako papayagan na pumunta sa palasyo, aalis ako. May 2 oras pa ako kumpara sa huling buhay ko. Kung hindi ko madala si inay sa palasyo, hahanap na lang ako ng doktor sa bayan. Inay, tara na. Wala kang pupuntahan. Kung hindi mo aaminin na mali ka. Albert, ano ba ang gusto mo? Nakagawa ka ng matinding kasalanan. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Sa ilalim ng batas militar, ang parusa ay 50 latigo. Dahil nobya kita, magiging mabait ako. At babawasan ito sa 50 hagupit. Kapag natanggap mo na ang parusa mo, ang kailangan mo lang gawin ay mangako na hindi ka na mag-aarte. At manumpa na hindi mo sasaktan ang iyong kapatid. Saka lang kita pakakawalan. Hindi ko ginapi si Cecilia. Wala akong ginawang mali. Kaya bakit ako dapat parusahan? Lalo na kung talagang paborito mo. Makatarungan ba iyon? Pakawalan mo ako. Matigas ka pa rin. Hampasin siya. Oo. Mali ito. Hindi pa tumatawag ang koronel. Ano ang kinakatakutan mo? Ituloy. Bueno, naglalabas siya ng mga kahindik-hindik na kasinungalingan at walang kahihiyan. Ituloy mo. Oo. Tigil! Miss Rogers! Hindi! Tanya, Tigil. Sandali. Ikap si Tanya? Iyan ba talaga? Si Mrs. Rogers. Iyan ba talaga? Mrs. Rogers? Ikaw, munting ahas, Margaret. Maging ang mga alipin mo ay kasabwat sa iyong mga kasinungalingan. Kasinungalingan? Bakit hindi kayo maniwala kay Miss Rogers? At kayong lahat? Sinasalakay ng mga bandido ang Joseph, patang mga ordinaryong tao ay lumalaban. Pero nandito kayong lahat na binubuli si Miss Rogers sa mismong harap ng emperador. Huwag mo kaming takutin sa mga kalokohan mo. Dahil tinutulungan mo siyang magsinungaling. Ako na ang bahala sa iyo. Tanya, alis na. Umalis ka na agad. Pindutin ang tambol. Kausapin ang imperatrice at iligtas ang nanay ko. Bilis! Miss Rogers! Umalis ka! Umalis ka! Bilis! Tigil. Walang gumagalaw. Kung wala akong pahintulot. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sinabi kong bitawan mo, Albert, ikaw bastardo. Ang tigas ng ulo mo. Hindi pa tapos ang parusa. Walang makakaalis hanggat hindi natatapos. Tigilan mo na si Miss Rogers! Miss Rogers! Papunta na ang general. Tutulungan niya tayo. Tigil. Ang general. General Shaw. Pagdating ni General Shaw, maliligtas tayo. General Shaw. Ikaw, mababang lingkod. Papaano kang nagsasabi ng ganyang kalokohan? Sampalin siya. Hindi. Tanya, tigil. Sabi ko tigil. Albert, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, tigilan mo na si Tanya. Nakikiusap ka sa akin? Dati, maganda ang papel mo sa mansyon. Sige. Pero ngayon, gagulo ka rito. Binibigyan lang kita ng 50 latigo. Pero ngayon, idadamay mo pa si General Shaw. Alam mo ba kung gaano iyon kaseryoso? Albert? Ang kanyang kamahalan at si General Shaw hindi ka nila hahayaang makalusot. Magbabayad ka. Pati sina Jack at Cecilia. Sinusumpa mo pa rin kami? Gusto mo pang galitin ng emperador? Para kang naghahanap ng kamatayan. Huwag saktan si Miss Rogers. Bakit ako napunta sa isang mapang-aping katipan?
Ngayon, para hindi ka na makagawa ng masama, papatayin na lang kita ngayon. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko ang bangkay mo sa kanyang kamahalan, at hihingi ako ng tawad para sa pamilya mo. Sa dating buhay ko, pinakala ko hanggang mamatay ng sarili kong kapatid. At ngayon, mamamatay ba talaga ako sa kamay ng katipan ko? Ito ba ang kapalaran ko? Impyerno ka. Tigil. Albert, baliw ka ba? Papatay sa labas ng palasyo? Pagbati, General Shaw. General Shaw. Pagbati, General Shaw. General Shaw. Miss Rogers, narito si General Shaw. Kaya si Margaret. Talagang naabala si General Shaw. Kailangan lang niyang hilahin pababa ang lahat, lumuhod at ipagtapat ang iyong krimen. General Shaw, ikaw. General Shaw. Nalusutan na ng mga bandido ang mga pintuan ng lungsod, at ang aking ina ay malubhang nasugatan. Nakikiusap ako, dalhin mo siya sa palasyo. Kailangan niya ng tulong. Iligtas mo siya, General Shaw. Tahimik. Paano mo nagawang magsinungaling sa mukha ni General Shaw? Nagmamakaawa kang mamatay. General Shaw. Si Margaret ay palaging nagmamayabang dahil siya ay bahagi ng pamilyang Rogers. Binulyawan pa niya ang sarili niyang kapatid na babae. Ngayon ang kanyang kapatid ay may seremonya ng pagtanda, at tingnan mo, gumawa siya ng malaking eksena. Binaliktad niya ang kanyang kapatid na lalaki ng paglisan, at nagkalat ng kasinungalingan na ang kanyang ina ay nasugatan, at ang mga bandido ay sumalakay sa lungsod. Ang pulang senyas na iyon ay nangangahulugang mabilis na lumalapit ang kalaban. Yak, bakit ito kumikisla? Ibig sabihin ay nakalusot na ang kalaban sa mga panlabas na pintuan. Papunta na sila sa panloob na lungsod. Mga lalaki. Ang panloob na lungsod ay nasa unahan lang. Lahat ng magagandang babae at tambak ng ginto ay naghihintay sa atin. Atake! Albert B. Starduka. Narito ang nanay ko sa harap mo, at hindi mo man lang siya titingnan. Anong klaseng commander ka? Isa ka lang go na inaabuso ang kapangyarihan mo. Sinabi ni Jack sa liham niya na dinala niya si Margaret para ipagdiwang ang kaarawan nito, at ang nanay mo ay pumunta sa Quiz Abbey, kaya tumigil ka sa paggawa ng mga kasinungalingan. Albert, ang nanay ko ay nagkasakit ng trangkaso 3 araw na ang nakaraan. Paano siya nakapunta kung saan-saan? Binabaliwala mo ang katotohanan. Inaabuso ang iyong autoridad. At ayaw mong mag-imbestiga. Tinalikuran mo ang iyong tungkulin at pinarusahan mo ako ng hindi makatarungan. General Shaw, tulungan naman po ninyo ang nanay ko. Iligtas siya, at pati na rin ang mga inosenteng tao sa Joseph. Tumahimik ka. Umiwas ka. General Shaw, Alam mo ba kung bakit ako naririto? dahil nagdulot si Margaret ng gulo sa palasyo. Ang mga tao ay nagpalo ng mga tambol ng emergency. Nagmamakaawa na iligtas ang mansyon ng General. Ang mga tagapaglingkod ay nakipaglaban hanggang kamatayan laban sa mga bandido, at ang mansyon ay nasusunog. Pero wala ni isa sa inyo ang gumalaw para tumulong o kahit natingnan. Sa halip, nandito kayo, nananakit ng isang walang depensang babae. Magaling, Albert. Talaga. General Shaw, ang buong bagay na ito ay ginawa niya. Siya pa mismo ang nagsindi ng apoy. Oh? At paano mo yun nalaman? General Shaw, ang babaeng nakahiga dyan ay hindi si Mrs. Rogers. Isa lang siyang katulong. Makikita mo agad. Ikaw, General Shaw. General Shaw, tingnan ninyo. Siya ang nanay ko. Malinaw na siya si Mrs. Rogers. Albert, parang matatapos na ang mga araw mo bilang commander. Ano? Siya talaga si Mrs. Rogers. Ano? Talaga bang si Mrs. Rogers iyan? Imposible. Dapat ay nasa Quiz Abbey siya ngayon. Hindi siya dapat nandito. General Shaw, sabi ni Jack na pumupunta siya sa Quiz Abbey tuwing ika-10 ng bawat buwan.
Ano ba ang nangyayari? Ginawa niya iyon. Lahat iyan ay mga kalokohan ni Margaret. Gawa niya ito. Albert, hindi ko akalaing bababa ka sa ganito. Ang pabor kay Jack at Cecilia ay isang bagay. Wala kang tiwala sa sarili mong nobya. Sige, pero kung may pagdududa ka, hindi ba dapat nagsiyasat ka muna? Kahit ako marunong maghiwalay ng personal na damdamin sa tungkulin. Pero ikaw ang commander ng Royal Guards. Pero binalewala mo ang aking mga pakiusap at pinigilan mo akong iligtas ang aking ina para lang tulungan si Cecilia na makapaghiganti habang inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Hindi yan totoo. Naisip ko lang. Ayaw ko lang na magdulot ka pa ng mas maraming gulo. Hindi ako naghahanap ng anumang paghihiganti. Kung kumilos ka ng normal, tratuhin ba kita ng ganito? General Shaw, ang babaeng iyon ay dapat na peke. Huhubaran ko siya ng maskara at patunayan. Albert, Ano ang ginagawa mo? Albert, huwag kang maglakas loob. Lumayo ka sa kanya. Ano? Natatakot ka bang ilantad ko ang iyong mga kasinungalingan kung tatanggalin ko ang kanyang maskara? Albert, kung mamatay ang aking ina dahil sa iyo, babalik ako at magmumulto sa iyo. General Shaw, itong nobya ko, ay selosa at mapaghiganti. Si Cecilia ay kapatid sa ama niya, na mabait, matamis, at masunurin. Gayunpaman, binubuli ni Margaret siya ng walang tigil. At si Jack, ang kanyang kapatid na lalaki, ay inakusahan din niya ng pag-abandona sa kanyang tungkulin. Kahit ang mabait na si Mrs. Rogers ay ginamit na parang pawn sa kanyang baluktot na mga plano, siya ay isang walang pusong mangkukulam na walang katapatan, moralidad, o kaluluwa. Sabihin mo, bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Albert, nabaliw ka na ba? Ina, General Shaw, pakiusap, iligtas mo ang aking ina. Dalhin si Mrs. Rogers sa Royal Hospital. Bigyan siya ng pinakamahusay na pangangalaga. Albert, aminin mo ba ang iyong kasalanan? Albert, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? General Shaw, hindi ganoon iyon. Alam ng lahat si Mrs. Rogers ay laging bumibisita sa Quais Abbey tuwing ika-18 bawat buwan. Hindi mo ako masisisi sa pagiging masyadong mabilis. Sinabi ko na sa iyo ang aking ina ay may sakit na sipon. Hindi siya maaaring maglakbay. Pero sinabi ni Jack, kaya naniwala ka lang sa kanya? Naniniwala ka kina Jack at Cecilia ng walang tanong, ngunit hindi sa sarili mong fiancé. Kung hindi mo palaging sinasaktan ng iba, hindi ko sana, ano ang nagawa ko? Ano? Dahil sinabi ni Cecilia. Mayroon ka bang patunay? O, sinabi sa akin ni Sisi ang lahat. Kaya hindi ako makatwiran sa pagtawag sa iyo. Sa iyong pagkiling, maaari akong sumumpa sa Diyos na mula nang umuwi si Cecilia. Tinrato ko siya ng may pasensya at respeto. Kahit noong naglaro siya ng kanyang mga tusong laro, simpleng. Pinabayaan ko siya. Kahit noong aking mahal na kapatid. Binago ang katotohanan para sa kanya upang protektahan siya. Nanatili akong tahimik, ngunit si Jack ay lumampas sa hangganan. Binalewala niya ang kaligtasan ng ating pamilya. Iniwan niya ang mga tao ng lungsod na ito. Nakalimutan niya ang tungkol sa emperador. Inalis niya ang lahat ng guwardiya ng lungsod mula sa Juset dahil lang sa isa sa mga maruruming trip ni Cecilia. Dahil doon, nakapasok ang mga bandido. Maraming inosenteng buhay ang nawala. Tama na. Hindi ako naniniwala na si Jack ay ganoong uri ng tao, at tumanggi akong maniwala. Nasisisi ay kung ano ang sinasabi mo sa kanya. Sige, hayaan nating sabihin ni General Shaw ang lahat sa emperador. Ang kanyang kamahalan ang magpapasya. Albert, inuutusan kita na harapin ang iyong parusa. Lahat, umalis na tayo at lipulin ang mga bandido. Opo, Gino. Albert, tapos na sa pagitan natin. Margaret, sa tingin mo ito ay laro lang? Ano ang ibig sabihin niyan, Albert? Umalis na. Tumigil ka dyan.
Umalis na. Oh, tigil. Albert, gusto mo bang mamatay? Albert, alam mo ba ilang buhay ang mawawala kung nasa Juset ang mga bandido? Alam mo ba kung ilang kaluluwa ang mamamatay ngayong gabi? Bakit ka humahadlang kay General Shao? Hindi ko akalain na ang aking kasintahan ay may matalas na dila. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, pero hindi ako naniniwala na papapasukin ni Jack ang mga bandido. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Pumunta ka at tingnan mo mismo. General Shao, ang mga Rogers ay naging 3 henerasyon ng tapat na mga makabayan. Ang kanilang pamilya ay namatay bilang mga bayani. Isang tagapagmana na lang ang natitira. Hindi mo maaaring hatulan si Jack batay sa mga paratang ng isang babae. Ito ay magpapahiya sa mga Rogers na nag-alay ng kanilang mga buhay. Isipin mo kung gaano sila mabibigo kung malaman nila ito. Tama yan, General Shaw. Ang mga Rogers ay laging tapat. Si Jack ay hindi kailanman gagawa ng isang bagay na walang ingat. Bilang komandante ng gwardiya ng lungsod, siya ay laging kumikilos ng may karangalan. Kung mali natin siyang paratangan ngayon, mayroon ba talagang katarungan? General Shao, huwag kang makinig sa kanila. Pero paano kung ang mga bandido ay nasa loob ng lungsod? Usa kong bibigay ang aking titulo at tatanggapin ang anumang parusa. General Shao, nagpadala na ako ng mensahe kay Jack. Malapit na nating makuha ang kanyang sagot. Pero ang babaeng ito ay nagkakalat ng mga kasinungalingan at nagdudulot ng pagkataranta. Dapat siyang bitayin. Albert, Colonel Rogers, Ano ngayon? Si Margaret na naman? mensahe ito mula kay Colonel Smith. Jack, paano kung may mali talaga? Relax. Alam kong susunod si Margaret kay Albert na parang anino, kaya nagpadala ako ng isa sa ating mga tenyente ng maaga. Ayos lang. Ituloy natin ang pag-enjoy. Jack, bakit lumiliwanag ang mga ilaw? Nakakabulag sila. Oh, kanina lang. Ang mahinang liwanag na iyon ay nangangahulugang ang kalaban ay nasa hindi bababa sa 10 milya ang layo. Teka, kung ganito kaliwanag, ibig sabihin nandito na sila? Eksakto. Kung nakikita natin ito mula sa palasyo, ibig sabihin nasa loob na ang kalaban ng panloob na lungsod, papalapit na sa mga pintuan. Talas talaga ng utak ng aking mahal na kapatid. At ganun lang, nakapasok tayo ng palihim. Tara, kunin natin ang kaya nating makuha. Babae, ginto, at lahat, ang mga mansyon ng mga maharlika ay naroon. Ano pa ang hinihintay natin? Wasakin natin ang lugar. Agawin ang pilak. Kunin ang mga babae. Luso. Albert, ang kapal ng mukha mo. Albert, kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo kailanman malilinis ang iyong pangalan. General Shaw. Ito si Lieutenant Colonel Rick Zimmer, sa ilalim ni Jack. Miss Tatsima, ang mga bandido. Ginoong Zimmer, ang mga bandido. Bakit mo sinampal si Binibining Rogers? Huwag kang magpakatanga. Pagbati, General Shaw. Magpahinga, Teniente Jimmer. Ngayon, sabihin mo sa amin, si Jack ba nasa syudad? Wala siya. Narinig mo iyon? Hindi nagsisinungaling si Binibining Rogers. Kaya pala totoo ang sinasabi niya. Kung gayon, bakit si Teniente Zimmer sinampal siya? Talagang may dahilan yan. Manahimik ka. Wala si Jack sa bahay dahil Ang mansyon ng General ba ay sinasalakay? Wasak na ito. Karamihan ay nasunog na. Ano? ganoon ba kalala? Sinabi ko sa iyo, Jack, kinuha lahat ng guwardiya at iniwan ang lungsod. Ang mga bandido ay sumalakay din, at hindi mo ako pinaniwalaan. Mga tauhan, arestuhin si Jack ngayon. Kapag nadurog ko na ang mga bandido, silang lahat ay court-martial at parurusahan kasama niya. Opo. General Shaw, mali ka ng tao. Ang dapat mong arestuhin ay siya. Ang dapat mong arestuhin ay siya. Ikaw, Teniente Zimmer, naglingkod ka sa tabi ng yumaong general sa loob ng maraming taon. Parang parte ka na ng pamilya.
Ang kanyang asawa ay lubos ding gumagalang sa iyo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nanatili akong tapat sa kanyang pamilya at sa ating imperyo. Sige, sabihin mo sa akin, wala si Jack sa lungsod. Kaya iniwan niya nga ang kanyang pwesto na nagdulot ng kapahamakan sa kanyang pamilya at sa pagkamatay ng mga sibilyan. Sino ang dapat kong panagutin? Naglakas loob ka bang sabihin na hindi isinama ni Jack si Cecilia at ang lahat ng bantay para sa palabas na iyon ng beacons? Ano? Pakisamantala niya ang mga beacons. General Shaw, maaari kong ipaliwanag. May bagong uri ng beacon na binuo at isinama ni Jack ang mga tauhan para subukan ang mga ito. Kung siya ay may kasalanan, ito ay dahil isinama niya ang kanyang half-sister. Ngunit, unawain mo ito. Si Miss Cecilia ay palaging inaabuso sa bahay. Nasa panganib ang kanyang buhay. Wala siyang pagpipilian, kundi isama siya. Kasinungalingan. Si Miss Rogers ay hindi kailanman. Pakisamantala mong magsalita nang walang galang sa akin. Hindi ito ang panahon para magtalo tungkol sa kung paano tinatrato si Cecilia. Sabihin mo lang kay General Shaw kung bakit sinunog ang mansyon. Dahil sa iyo, hindi mo matiis ang iyong half-sister at sinunog mo ang bahay para hikayatin ang iyong kapatid na umuwi. Ito ay lahat ng iyong ginawa. Kung hindi dahil sa alaala ng yumaong general, sumpa ko, papatayin na sana kita ngayon din. Ikaw na tusong maliit na ahas. Rick, ipinakita ko sa iyo ang respeto dahil sa iyong katapatan sa aking ama. Pero ikaw ay kasing linlang mo si Jack, bulag sa katotohanan. Kung kahit isa lang ang sumang-ayon sa kanya, baka may punto ka. Pero pare-pareho kaming nakikita ito. Hindi ba yun nagpapahiwatig sa iyo? Kung gayon, ano ang tungkol sa mga bandido? Mga bandido? Naalis sila noon pa ni Jack mismo. Kakagaling ko lang sa labas ng lungsod at hindi man lang ako nakakita ng suntukan. Ang Jusette ay kasing payapa tulad ng dati. Tungkol naman sa mga nagpapatunog ng tambol at humingi ng tulong, mga hired na thug, bawat isa sa kanila. Binayaran sila para tulungan kang itanghal ang komedyang ito para lang mapakain ang iyong baluktot na munting plano. Hindi, nagsisinungaling ka. Ang aking ina ay nasaktan ng mga bandidong iyan. Nasaktan si Gay and Jing. Rogers? Oh? Ipinadala siya sa Royal Hospital. General Rogers, nabigo akong protektahan siya. Mangyaring patawarin mo ako. Paano mo siya nagawang saktan? Ano ang sinasabi mo? Ang kapatid na babae na iyong kinamumuhian nandoon sa labas ngayon, ibinibigay ang lahat ng kanyang makakaya para sa imperyong ito. Wala ka bang matututunan sa kanya? Walang humihiling sa iyo na pasanin ang pasanin ni Jack. Ngunit kahit papaano, tumigil ka sa paggawa ng gulo. Sa ganun lamang makapagpahinga ng payapa ang yumaong general. Ngunit ikaw, napasaktan mo ang sarili mong ina. Anong klaseng halimaw ka? Jack, bakit iba ito? Ito ay tinatawag na isang direksyonal na parola. Ang ilaw sa gitna ay kumakatawan sa palasyo, kaya ang mahinang dilaw na pagkislap sa silangan at kanluran ay nangangahulugang ang maliliit na puwersa ng kaaway ay sumusulong patungo sa palasyo mula sa parehong pintuan. Ang malakas na pulang sulyap sa hilaga ay nangangahulugang ang pangunahing puwersa ng kaaway ay naglulunsad isang buong pag-atake sa hilagang pintuan. Paano ang berde? Ang berde ay nangangahulugang dumating na ang mga reinforcements. Pagbati, kamahalan. Ang Jusette ay nasa ilalim ng pagkubkob at ikaw, bilang commander ng bantay ng lungsod, ay nasa labas ng lungsod. Sa halip na ipagtanggol ito, nakadaan pa nga ako ang iyong pangunahing tropa sa daan papunta dito. Ano ba ang pinaglalaruan mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang magalit, kamahalan. Walang pagkubkob. Ito ay mga bagong binuong beacon mula sa ministeryo. Sila ay sinindihan para sa isang pagsubok. Totoo ba iyan? Hindi kita maglalakas loob na linlangin. Dahil narito ka na, bakit hindi ka na lang manatili at masiyahan sa palabas?
lumayo ka. Sabi ko napigilan ang mga tao na pumunta, pero ito na ang ikatlong grupo. Kung may iba pang makakagambala kay Sisi habang pinapanood niya ang mga beacon, papatayin kita mismo. Ngayon, umalis na kayo. Jack, huwag kang magalit. Sisi, ang mga taong ito ay nerbyoso lang. Mayroong walang pag-atake ng mga bandido sa Jusette. Lahat ng usapang ito tungkol sa mga pintuan na nalusutan ay isang biro lang. Ginoo, ang mga depensa ng Jusette ay isang biro. Ninakawan namin ang manor ng punong ministro na parang walang anuman. Ginoo, mukhang gumuguho na ang imperyong ito. Maaari na tayong umalis. Ang nadambong na ito ay tatagal sa atin habang buhay. Kung ganito kadali makuha, bakit hindi na lang tayo? Mga kapatid, tumingin sa unahan. Nakikita niyo yon? Ang palasyo? Tumingin sa unahan. Nakikita mo yon? Ang palasyo? Tama. Ito ang palasyo. Ginoo. Ikaw, magdala ng maliit na grupo para salakayin ang silangang pintuan. Ikaw, dumaan sa kanluran. At kayo, lusob sa hilagang pintuan. Mga kapatid. Ngayon na ang panahon para sa ating isang pagkakataon sa karangalan. Lusob. Binibining Rogers. General Shaw, huwag kang makinig sa kanya. Para lang siyang si Albert, bulag sa kasinungalingan at damdamin. General Shaw, ipadala na ang mga tropa ngayon. Kung maghihintay pa tayo, papasok ang mga bandido sa panloob na lungsod. Ang palasyo ay Pigilan ang pagkalat ng takot. Mga bandido sa lungsod. Sige na. Kahit na nakalusot sila sa mga patrol at pumasok sa lungsod, bawat marangal na bahay ay may mga gwardiya. Madali silang mapapatay. Ano ang iyong layunin? Akala ko naiinggit ka lang at maliit ang pag-iisip, lumalabas na traitor ka rin pala. General Shaw, nakikiusap kami na. Patayin ang taksil na babaeng ito. General Shaw, pakiusap, ipadala na ang mga tropa. Wala tayong oras na sayangin. Pakiusap. Kailangan mong maniwala sa akin. Ikaw ang magiging ginang ng aking sambahayan sa hinaharap. Hindi ko hahayaan na sinuman mula sa aking sambahayan ay mag-traidor kay Frill. Pumunta ka sa impyerno. Tumigil. General Shaw, Huwag tayong magmadali sa konklusyon. Bago nating malaman ang lahat ng katotohanan. anong katotohanan? Si Lieutenant Zimmer ay galing sa labas ng lungsod at sinabing maayos ang lahat. Malinaw, nagsisinungaling si Margaret. Baka hindi ako ang pinakamatalino, pero ilang dekada na akong naglilingkod. Marunong akong makakita ng panganib. At form, hindi ako bulag. Hindi bulag. Bulag ka na parang paniki. Ikaw. Si Lieutenant Zimmer ay tauhan ng iyong ama. Itinuring siya ng yumaong general na parang kapatid. Siya ay gumawa ng higit para sa iyong pamilya at para kay Frill kaysa sa iyong magagawa kailanman. Wala kang karapatang insultuhin siya. General Shaw, kung kumalat ang balita nito, masisira ang moral ng bawat sundalo sa Frill. Hindi namin binabastos ang aming mga bayani. Margaret, humingi ka ng tawad kay Teniente Zimmer. Kung talagang galing siya sa General's Manor, hindi ako naniniwala na hindi niya nakita ang kaguluhan. Bulag siya o nagsisinungaling. General Shaw, kailangan nating magpadala ng mga tropa. Kailangan nating iligtas ang mga tao. Kung magpapaantala pa tayo, mahuhuli na ang lahat. Tumahimik ka. Kung hindi kikilos si General Shaw, gagawin ko. Sa ngalan ng aking pamilya, papatayin kita ng personal. Tulong. May tumulong sa akin. General Shaw, tulungan mo kami. Colonel Smith, pumasok na ang mga bandido sa loob ng lungsod. Napakaraming tao ang patay. Maging ang manor ng punong ministro ay inatake. Ano? Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Inatake ang mansyon ng punong ministro. Sa sandaling iyon, ang punong ministro bahagyang nakatakas sa tulong ng kanyang kapatid na babae.
Ngunit ang kanyang asawa ay pinatay ng mga bandido. 12 o higit pa. Ang patay sa mansyon, General Shaw. Ikaw mismo ang nakakita nito? Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata. Ako ay nagpapasa lang ng mensahe mula sa katiwala ng punong ministro. At nasaan siya ngayon? Patay. Ang kanyang bangkay ay nasa 2 kalye mula rito, sa harap mismo ng pansitan. Albert, naniniwala ka na ba sa akin? General Shaw, kailangan nating kumilos ngayon. Kung maghihintay pa tayo, huli na ang lahat. Susuriin ko mismo ang bangkay ng katiwala. Mga sundalo, makinig kayo. Pumasok ang mga bandido sa Juset at pinatay ang mga inosenteng tao. Pati ang asawa ng punong ministro ay pinatay nila. Para sa ating bayan at sa kinabukasan ng Frill, pakinggan ang utos ko. Hahatiin natin ang ating puwersa sa pagitan ng loob at labas ng lungsod. Kung makakita kayo ng isang bandido, walang ititira na buhay. Opo, lumakad na. Sige, Sa wakas, malapit nang matapos ang komedyang ito. Sandali. General Shaw, Rick, bakit ka humaharang sa daan ko? hindi ko mahanap ang bangkay ng katiwala kahit saan. Nagtanong ako sa mga lokal, pero walang nakakita ng mga bandido o kaguluhan. Ang pagpapakalat ng maling balita ay isang krimen na may parusang kamatayan. Magsalita ka. Sabihin mo sa amin kung sino ang nag-udyok sa iyo. Anong laro mo? Ano? Maling balita? Sumusumpa ako na hindi ko ito ginagawa. Sinasabi ko ang totoo. Ang katiwala ang nagsabi sa akin mismo ng nangyari. Masyado siyang nasugatan at halos hindi na nakapagsalita. Bago siya namatay, ang kanyang katawan ay talagang nasa labas ng noodle shop. Baka na-miss mo lang dahil masyadong madilim? Ikaw ang pumalo ng tambol para humingi ng tulong? Oo, General Shaw. Ako iyon. Nakasalubong ko ang katiwala pa uwi. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Wala akong dahilan para magsinungaling. Pakiusap. General Shaw, may tanong ako. Saan ka nakatira? Sa Robin Street po. Kahit si Miss Rogers mula sa pangkalahatang sambahayan ay kilala ako. Siya ang makakapagpatunay para sa akin. Kung hindi siya mabilis na kumilos doon, patay na tayong lahat ngayon, General Shaw. Tama siya, kilala ko siya. O, sigurado akong higit pa sa kilala mo siya. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, Margaret, nakipagsabwatan ka sa manggugulo na ito para pukawin ang takot. Iyan ay mataas na pagtataksil. Mga guwardiya, ulihin sila. Teka, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Miss Rogers, ipaliwanag mo ang lahat. Bitawan mo ako. Albert, katawa-tawa ka talaga. Isang tao, pumunta agad. Hanapin ang noodle shop at ang mansyon ng punong ministro. Bilisan! opo. General Shaw, ito ay tungkol sa punong ministro mismo. Kailangan nating pilitin ang katotohanan mula sa kanya ngayon. Magsalita ka. Tigilan mo si Miss Rogers. Pakawalan mo siya. Siya ang anak ng yumaong general at siya ang nagligtas sa ating buhay. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Natatakot ka na ba? Kung gayon, sabihin mo ang totoo at aminin mo ang iyong mga balak o pagdusahan mo ang mga kahihinatnan. Wala akong ginawa. General Shaw, talagang may mga bandido sa lungsod. Inaatake tayo. Tumahimik ka. Margaret, ito na ang huling pagkakataon mo. Magsasalita ka ba o hindi? Ulat. Ginoo, bilisan mo. Nakita niyo ba ang bangkay? Wala kayong nakita? Naghanap kami sa paligid ng noodle shop. Wala. Paano naging anak na katulad mo ang yumaong general? Sinasabi ko ang totoo. Kailangan mong maniwala sa akin. Narito na ang mga bandido. Tumahimik ka. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? General Shaw, pinaghihinalaan ko na si Margaret ay nandaya na kay Frill. Malamang nagtatrabaho bilang espiya. Malamang may iba pa sa Juset. Tumutulong din sa kanya. General Shaw, payagan mo akong sirain siya. Pagkatapos ay magsasalita siya. Magsalita. Albert, kahit patayin mo ako,
Hindi nito mabubura ang katotohanang pabayaan ni Jack ang kanyang tungkulin, at ikaw na antalang tugon na nagpahintulot mga bandido na sumugod at magdulot ng gulo. Miss Rogers! Kahit na humaharap sa kamatayan, sinisiraan mo pa rin si Jack. Dapat kong punitin ang iyong kaluluwa, at tingnan kung gaano ito karumi. Ang senyas na ito ay nangangahulugang ang kalaban ay nagtitipon sa palasyo. At ito ay nangangahulugang sila ay papalapit sa kanyang kamahalan. Jack, hindi ko alam na napakaraming patakaran sa paggamit ng mga beacon. Sisi, ang pinakamaliwanag na sandali ay darating. Mas mabuting maging handa ka. Sige, mga lalaki, ito ang palasyo. O, ano ngayon? Ano sa tingin mo? Diretso tayong sisilakesa, silid ng emperador. Lahat, tara na. Dapat kong buksan ang iyong kaluluwa, at tingnan kung gaano ito karumi. Ulat. General Shaw! Masamang balita! Bumagsak na ang mansyon ng punong ministro! Ano? Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Wala na ang mansyon ng punong ministro. Puno ng mga bangkay sa lahat ng dako. Isang masakir ang nangyari. Nakita ko pa. Nakita. Ano ang nakita mo? Nakita ko ang asawa ng punong ministro na patay at nakahandusay sa dugo. General Shaw, mas malala pa sa inaakala natin. Ngayon, naniniwala ka na ba sa amin? Mali ang pagkakaintindi ninyo kay Miss Rogers. Malapit lang yan sa palasyo. O hindi. Ulat. General Shaw, natagpuan na kita sa wakas. Pumasok ang mga bandido sa palasyo. Pinapatay nila ang lahat. Pakiusap, kailangan mong bumalik agad upang protektahan ang kanyang kamahalan. Ang kanyang kamahalan. Sa palasyo? Ngayon? Miss Rogers! Mali ako, sobrang mali. Kapag naalis na natin ang mga bandido sa lungsod, mananagot ako nito sa aking buhay. Atake. Margaret, maaari. Maaari mo bang? Ano ang maaari ko? Hindi ko ba maaaring ilantad ang ginawa mo sa harap ng kanyang kamahalan? Ikaw ang aking kasintahan, kailangan mo akong tulungang makaalis dito. Kasintahan, sabi mo? Nasaan ang damdaming iyon? Noong sinubukan mo akong patayin. Paulit-ulit? Albert, wala na tayong kinabukasan. Ako, Margaret Rogers, ayaw kong makisama sa isang lalaking kasing walang puso at kahiya-hiya tulad mo. Margaret, Harapin mo ang mga kahihinatnan. Bitawan mo ako. Jack, sinira mo ako. Mga kapatid, patayin ang duwag na nasa trono, at ang kayamanan ay atin na habang buhay. Saan ka tumatakbo, maruming emperador? Kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. At ngayon, turn na natin. Oras na para mamatay. Duwag ka. Sisi, handa ka na ba? Jack. Ang susunod na senyales ng apoy ay nangangahulugang ang kanyang kamahalan ay nasa malaking panganib. Pumunta ka sa impyerno. Henry. Mga taon na simula nang makita ko si tatay. Sa tingin ko ngayon na ang araw. Titingnan ko kung maayos na ang matanda. Patayin lahat ng mga bandidong ito.
Patayin sila! Sa kabutihang palad, dumating si Prince Henry sa tamang oras. Ang mga reinforcements at mga Royal Guard ay lumaban sa buong gabi at sa wakas ay nahuli si Kane. Ang iba pang mga scum ay pinatay. Nanalo tayo sa kabila ng lahat. Pero ang nanay ko, Doktor, kumusta ang nanay ko? Masyadong malala ang kanyang mga sugat. Tanging ang lihim na gamot ng palasyo, ang Heartroot Serum, ang makakapagligtas sa kanya. Pero ang mga bandido sinunog ang supply room hanggang sa lupa. Kahit subukan naming gawing muli, walang panahon. Ms. Rogers. Sa kasamaang palad, Ano ang kinakatakutan? Heartroot Serum? Heartroot Serum. Naalala ko noong binigyan ng kanyang kamahalan ang aking kapatid ng isang vial niyan. Kukunin ko ito sa kanya. Bakit naman ang emperador pinapapunta ka ng madalian sa palasyo? Una, nagpadala si General Shaw ng agarang mensahe. Pagkatapos, naglabas ang kanyang kamahalan ng ilang gold summons. Si Margaret ba? Ay nagdulot ng sakuna? Yak. Yak. Ikaw na walang hiyang bata, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Yak. Ikaw na walang hiya, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Margaret, ayos ka lang? Jack, paano mo siya naitulak ng ganun? Tiyak sobrang sakit ng nararamdaman ni Margaret. Tingnan mo ang gulo na ginawa niya. Siya mismo ang may gawa nito. Kahit napabigla-bigla ang kilos niya, hindi ibig sabihin na dapat mo siyang ganituhin. Ang paminsan-minsang pag-aaway ay isang bagay, pero ngayon, nagkalat ka ng kasinungalingan. Nagsabi na sinalakay ng bandido ang Jusette, sinunog ang ating mansyon, at ginulat mo pa ang kanyang kamahalan. Margaret, mga ganyan. 1, 1, 1, 1. Hindi ko ginawa iyon. Talagang umatake ang mga bandido. Pumatay sila at nanakawan. Inay, siya ay... Sisi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jack. Hindi ko siya hinawakan. Kailangan mong sumama sa akin, kung hindi. Sobra ka na sa gulo. Sinubukan ka tulungan ni Sisi, at nasaktan mo pa siya. Hindi ko ito palalampasin. Kailangan mong matuto ng leksyon. Nasa panganib ang buhay ni Inay. Ano? Anong nangyari sa kanya? Jack siya. Margaret, bakit nagsisinungaling ka pa? Tigilan mo na ang pag-aangkin na sinalakay ng mga bandido at pinanganib ang kanyang kamahalan. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang mga kasinungalingan na iyan? At ngayon, isinasali mo pa ang kalusugan ni Inay? Kalokohan iyan. Alam mo ito ay magpapagalit lang kay Jack. Siya na nga ay sobrang bigat na ng problema. Tayo, bilang mga kapatid niyang babae, hindi dapat dagdagan ang kanyang pasanin. Hindi pa banggitin, siya ay pinatawag ng kanyang kamahalan. Iniisip ko kung ano ang naghihintay sa kanya. Wala namang maganda. Sigurado ako. Magiging himala kung hindi ako mawawalan ng titulo. Tingnan mo ang ginawa mo. Yak. Si Inay ay namamatay na. Sinusumpa mo na ba ang ating ina ngayon? Tama na. Tuturuan kita ng leksyon sa pangalan ni tatay. Talagang hindi ka angkop na maging tagapagmana ng ating pamilya. Kapag natapos na kitang parusahan, dadalhin kita sa kanyang kamahalan ng personal. Doktor, Mrs. Rogers. nawalan siya ng sobrang dami ng dugo. Nabibigo na ang kanyang mga organo at hindi siya tumutugon. Kung hindi natin makuha ang Heartroot Serum sa lalong madaling panahon, hindi siya makakaligtas. Bumalik na ba si Miss Rogers? Hindi pa. Hahanapin ko siya. Jack, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Nakikiusap ka na ngayon para sa kapatawaran? Humihingi ka na ba ng tawad?
Akala mo ba, ang ilang patak ng luha ay makakapagligtas sa'yo? Makakatanggap ka ng 50 latigo? Walang bawas kahit isa? Mga bantay, Jack, Jack. Naghihingalo si inay. anong sabi mo? Anong nangyari sa kanya? Dumudugo siya ng labis. Nasisira ang kanyang mga organo. Wala na siyang masyadong oras. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya ngayon. Sige, isasama kita. Tara na. Kichi, ito ay tungkol kay inay. Umalis ka sa daan. Jack, hindi ko iyon sinasadya. Hindi kita pinipigilan. Basta lang. Sinabi ni Margaret na ikaw lang ang makakapagligtas kay inay. Pero hindi ka naman manggagamot. Margaret, paulit-ulit mong hinatulan si inay ng kamatayan. Kung hindi mo ako mabibigyan ng magandang dahilan ngayon, susumpa ako na papatayin kita. Jack, sinabi ng manggagamot ng hari na ang tanging bagay na makakapagligtas sa kanya ay ang heart root serum. Naalala ko na binigyan ka ng kanyang kamahalan ng isang botela noon. Kaya nga sinabi ko na ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Margaret, ang ibig mong sabihin nito? Ibigay mo sa akin. Dadalhin ko kay inay. Pakiusap. See? Salamat sa Diyos. Tara na. Jack, kailangan nating magmadali. Jack, sabi ng manggagamot ng hari. Mabilis na humihina si inay. Itong gamot lang ang pag-asa niya. Margaret, hindi mo ba napapansin na galing sa palasyo ang gamot na ito? Nasa palasyo na tayo ngayon. Bakit ka pa hahanap sa ibang lugar? Margaret, lalo mo lang pinapagalit si Jack. Kahit wala na si Itay, ang kanyang kamahalan, ginagalang pa rin ang kanyang paglilingkod. Kung talagang kailangan ni inay ang gamot, hindi ito ipagkakait ng kanyang kamahalan. Margaret, sa tingin mo, ako'y tanga? Kagabi, nang salakayin ng mga bandido ang Juset at nagwasak sa lungsod, sinira nila ang Royal Hospital Repository. Sabi ng manggagamot ng hari, hindi sila makakagawa pa sa anumang oras. Jack, ikaw lang ang mayroon nito ngayon. Maniwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Margaret, paano makakapasok ang mga bandido sa Juset? Kahit isang tunay na hukbo ay hindi magagawa iyon. Margaret, paano si Jack maniniwala sa iyo ng ganito? Kung gusto mong maniwala ako sa iyo, lumuhod ka at manumpa ka. Pagkatapos, lumuhod ka at manumpa ka rito. Noong nabubuhay pa si tatay, laging kanyang pinupuri bilang matalino at may talento. Sinabi niya na ako ay ligaw. Walang alam sa mundo at hindi maganda ang asal. Tuwing inihahambing niya tayo, napaparusahan ako. At ngayon, Margaret, naiintindihan mo na ba kung ano ang pakiramdam? Jack, sinalakay nga ng mga bandido ang Juset. Nagkaroon ng matinding pagkalugi sa ating manor. Ako mismo ang nagsindi ng apoy. Para magamit ko ang kaguluhan upang tumakas kasama si inay. Nagkagulo sila sa mga lansangan. Kahit ang manor ng punong ministro ay hindi nakaligtas. Sa huli, sinalakay nila ang mismong palasyo. Kung hindi dumating sa tamang oras si Prinsipe Henry, ang kanyang kamahalan ay maaaring napatay. Maaaring tapos na ang pag-aalsa ngayon, pero masyadong malala ang sugat ni inay. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung kahit isang bahagi ay kasinungalingan, naway Diyos ay pabagsakin ako ngayon. Ang paggawa ng kwento tungkol sa mga bandido, isa lang yun. Ngunit ngayon, sabi niya nasa panganib ang kanyang kamahalan? Ito'y isang krimen na may parusang kamatayan para sa ating lahat. Kaya ganyan pala ang laro mo, Margaret. Nakagawa ka ng krimen, alam mong mapapahama ka, kaya sinubukan mong hilahin kami ni Sisi pababa kasama mo? Lason ka. Puro kamandag. Jack, lahat ng sinabi ko. Margaret, sinabi mo nagsimula ka ng apoy para makatakas. Pero bakit ang bakuran ko ang nasunog? Nariyan ang swing na ginawa ni Jack para sa akin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ginawa mo itong abo. Kung galit ka sa akin ng ganoon, maaaring sinunog mo na lang ako. Bakit sisirain ang tanging bagay na ginawa ni Jack para sa akin? At ngayong binigyan niya ako ng heart root serum, gusto mo rin kunin iyon?
Kung humingi ka lang, ibibigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Bakit gumawa ng ganoong eksena? Una, sinumpa si nanay, at ngayon, sinisiraan ang kanyang kamahalan? Sisi, ayos ka lang? Dumudugo ka. Okay lang? Hindi. Hindi. Kichi, masakit pa ba? Hindi na masakit kahit kaunti. Ang galing. Jack, Siyempre naman, galing sa palasyo ang gamot na ito. Ito ang pinakamagandang gamot sa buong imperyo. Kaya nitong pigilan ang internal na pagdurugo at pagalingin ang mga sirang organo, pabayaan na ang gasgas na ganyan. Yak. Nagasgas lang ang balat niya at binigyan mo siya ng gamot na panlunas sa buhay. Na para kay nanay. Tama na. May tao. Si Ginging. Rogers ay namamatay na. Hanapin si Bibi. Rogers, ngayon. Opo. Ano ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Margaret, ang kailangan mo lang gawin ay sabihin ang totoo. Aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Gawin mo iyon, at maniniwala si Jack sa iyo. Pero lumuhod na ako at sumumpa ng isang panunumpa. Ano pa bang gusto mo? Kailangan ko bang mamatay? Mahusay. Kung mamatay ka, maniniwala ako sa iyo. Nanay. Phoebe, Rogers! Masama, hindi na kaya ni GNG. Rogers! GNG, Rogers. Tanya, anong nangyari? G, Rogers, salamat sa Diyos. Dalhin mo ang gamot kay GNN. Rogers ngayon. Ang nanay ko? Maaaring ito ay. Jack, pakisagip ang ating nanay. G, Rogers, kailangan na nating umalis. Sabi ng manggagamot ng hari, maaari siyang mamatay anumang oras. Jack! Kagabi, nagpadala ng balita si Albert na si Margaret ay nakipagsabuatan sa mga alipin upang magtaksil. Hindi ako naniwala, kahit isang segundo. Ang aliping ito ba ang nagpakain ng kasinungalingan kay Margaret at naghatid sa kanya sa landas na ito? GNN, Cecilia, hindi iyan totoo. G, Rogers, walang oras na sayangin kung maantala pa tayo. Tanya. Jack, sinabi ko sa iyo ang totoo. Bakit hindi ka maniwala sa akin? Ang totoo, namamatay na si nanay. G, Rogers, hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. GNN, Rogers, siya ay nasa kanyang huling hininga na. Margaret, aabot ka sa ganito para ipagtanggol ang isang alipin. Ngunit hindi ka man lang makikinig sa sarili mong kapatid? Ngayon, mas mahalaga pa ba ang salita ng isang alipin kaysa sa akin? Sige, pagkatapos, papatayin ko ang asong ito dito mismo. E di papatayin ko ang asong ito dito, at ngayon... Sumusubok ka pa ring umiwas? Jack, sobra ka na. Katulong lang siya. Ano naman sa akin ang isang patay na katulong? Bahala na. Wala akong energy makipagtalo sa'yo. Ang buhay ni inay ang mas mahalaga. Paano kung dalhin kita sa kanyang kamahalan? Hayaan mo siyang humatol para sa sarili niya. Kapag nasa harap na natin siya, lalabas ang lahat. At maililigtas si inay. Oo naman, dadalhin kita sa kanya para mahatulan. Pero bago iyon, papatayin ko ang walang galang na lingkod na ito na nakikialam at nagdudulot ng gulo. Miss Rogers, Colonel Rogers, bakit nandito pa kayo? Ang mga organo ni Mrs. Rogers ay malubhang nasira at palagi siyang umuubo ng dugo. Ano? Nasa malalim siyang pagkawala ng malay tao at halos hindi na kumakapit sa buhay. Naghihingalo siya. Ang ina ko, siya. Inay. Yan ba ang heart root serum? Salamat sa langit, maililigtas si Mrs. Rogers. Colonel Rogers, pumunta kayo ngayon sa Royal Hospital. Pupunta na ako ngayon. Kahit gaano pa ako kamuhian niya, mahal pa rin niya si inay. Maililigtas na si inay ngayon. Yak!
Ano iyon, Sisi? Jack, kalimutan mo na ang lahat. Mas mahalaga ngayon na iligtas si nanay. Tara na. Ano ang sinusubukan mong gawin ngayon? Margaret, alam kong lagi mo akong kinamuhian. Pero bilang iyong nakababatang kapatid na babae, hindi ko kayang manood lang at hayaang gumuho ka. Jack, si Margaret ay nakagawa na ng malubhang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsasabwatan sa mga alipin para magkalat ng kasinungalingan. Ngunit ngayon nasuhol niya rin ang mga bating sa palasyo. Jack, iyan ay pagtataksil na may parusang kamatayan para sa buong pamilya. Ang aming pamilya ay naglingkod sa hukuman sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ko hahayaang maging mga parasito tayo na sumisira sa imperyo mula sa loob. Hindi ako natatakot mamatay, pero ayaw kong ang apelyido ng ating pamilya ay mapahamak. Jack, binabaluktot niya ang lahat, nanay. Muntik mo na akong mapatay muli. Walang kwenta ka. Lumuhod ka. Gusto kong makita kang mamatay sa palasyong ito. Doon mo lamang mababayaran ang iyong mga kasalanan at ang apelyido ng ating pamilya ay maibabalik. Hindi ako luluhod. Margaret, huwag kang magalit kay Jack. Ginagawa lang niya. Ito para sa ikabubuti mo. Ang buhay ni inay ay nasa bingit na ng kamatayan. Bakit? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ba ako kapatid mo? Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Bakit? Gusto mo bang malaman kung bakit? Ikaw, isang babae. Mahilig magbasa at mag-aral at magaling ka rin doon. Dahil doon, lagi akong pinapagalitan ni tatay. Pagkatapos, naging palakaibigan ka. Bigla, lahat ng makapangyarihang lalaking iyon ay hindi tumigil sa pagpuri sa iyo. At ako, ang lagi ko lang naririnig ay, hindi ka matalino o kaya tulad ng iyong kapatid. Gusto kong pakasalan mo ang isa sa aking mga kasamahan sa militar upang makatulong na masiguro ang aking posisyon. Pero hindi, ayaw mo. Sa halip, nakipagtipan ka kay Albert, ang mahal ni Chichi. Kapatid kita, paano ka naging napakawalang puso at malupit sa akin? Tingnan mo si Sisi. Siya ay laging banayad at mabait. Kung may pagpipilian ako, hindi sana kita pinili na maging kapatid ko. Kung may choice lang ako, hindi kita pipiliin para maging kapatid ko. Nag-aral ako ng mabuti, Jack. Dahil gusto kong ipagmalaki mo ako. At naging social butterfly. Pagkatapos mamatay ni tatay, may isang tao ang kailangang mamahala sa mga gawain ng pamilya. May isang tao ang kailangang tiyakin na manindigan ka. Sa hukbo, noong gusto mong pakasalan ko ang isa sa mga tauhan mo, tumanggi ako at ipilit ko si Albert dahil makakatulong siya sa iyong umangat sa ranggo. Ibinigay ko lahat ng kaya ko para tulungan ka, Jack. Hindi ko naisip na sa iyong paningin wala ako, kundi makasarili at kasuklam-suklam. Jack, wala nang saysay ang lahat ng iyan. Hindi ngayon, pakiusap, nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas mo ang ating ina. Iyan lang ang hiling ko. Ikaw, Jack, Jack, Albert, ikaw. Albert, ano ang problema? Albert, dahil ba may ginawang masama ang kapatid ko at ngayon nadadamay ka? Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Pasensya na talaga. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Pasensya na. ganito ba ang pakanam mo sa likod? Isipin na ako, isang lalaking may dangal, niloko ng isang babae sa loob ng maraming taon nang hindi ko namamalayan. Ang laking biro. Albert? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Albert, si Margaret ang gumawa ng krimen, hindi si Chichi. Bakit mo siya pinagbubuntunan? Nababaliw ka na ba? Hindi ako nawalan ng isip. Sa wakas nagising na ako. Ito ay sobrang huli na.
Kagabi, nang sumalakay ang mga bandido sa lungsod, nagtiwala ako sa iyong salita. At pinigil ang aming mga tropa. Muntik nang mamatay ang emperador dahil dito, at ikaw ang may kasalanan. Hindi, hindi. Hindi ganyan! Jack, kailan mo bubuksan ang iyong mga mata? Rick. Rick, bilis. Sabihin mo sa kanila na sugatan si nanay ng mga tulisan. At nasa bingit na siya ng kamatayan. Sabihin mo na. Sina Albert at Rick ay ipinakulong na. Naglakas loob pa siyang banggitin ang mga tulisan sa harap nila? Baka naman. Margaret, paano mo nasabi kay Mr. Zimmer iyan? Matagal na siyang naglilingkod sa ating tahanan at kasamang lumaban ni tatay sa larangan. Margaret, hindi ko alam ang nangyari sa inyo ni Albert, pero pakiusap, tigilan mo na ang paggamit ng mga tulisan para magkalat ng chismis. Lalo mo lang gigisingin si Jack. Mr. Zimmer, naisali ka rin sa gulo na ito, di ba? Mr. Rogers, malubha ang kondisyon ni Mrs. Rogers. Tigilan mo na ang pagpayag sa babaeng iyon na paikutin ang puso mo sa kanyang daliri. Anong ibig mong sabihin? Jack, hindi mo pa rin maintindihan, di ba? Nagkagulo ang lungsod. May mga buhay na nawala, at ang nagsimula ng lahat ay siya. Cecilia. Ako naman at si Lieutenant Zimmer ay sangkot na. Mr. Rogers. Huwag kang gumawa ng isa pang pagkakamali na pagsisisihan mo. Hindi ito maaaring totoo. Jack. Pakiusap, iligtas mo si inay. Kung maghihintay ka pa, mahuhuli na ang lahat. Dali. Oo, iligtas mo siya, pakiusap. Kalokohan. Ayos lang siya. Sabi ng manghuhula, aabot siya ng 100. Tigil. Huwag mong gawin iyan. Magpadala ng balita, Ginang Rogers ay pumanaw na. Jack, pinatay mo ang sarili mong ina. Kung buhay pa ang yumaong general, hindi kanya patatawarin kailanman. Ay, ang ganda ng palabas ninyo! Sumisalak ang mga bandido sa Juset? Sinalakay ang manor ng punong ministro? Nanganib ang palasyo? Isang biro. At ngayon, nagkaisa kayong lahat para magsinungaling tungkol sa nanay ko? Anong akala mo sa akin? Bata? Pagsisisihan mo ito sa habang buhay. Ah, kamay ko. Oh, ganoon ba? Utos ng maharlikang kamahalan. Saksi ng langit, ang emperador ay nagpapahayag. Kamakailan, sumalakay ang mga bandido, nagbabalak laban sa estado, yumanig sa puso ng Juset. Ngunit salamat kay Ms. Margaret Rogers, anak ng yumaong general, na ang katapatan at tapang. Nagliwanag sa pinakamadilim na oras na iligtas ang Juset. Nasaksihan ng lahat ang kanyang katapangan. Kaya siya ay pinagkalooban ng titulong Lady Vale sa kasamaang palad, si G.N.G. Rogers, na sugatan sa pag-atake, ay sumuko. Sa kanyang mga sugat, pagkamatay, kilala siya bilang unang ginang. Ganito ang utos. Ginoo, ang nanay ko. Ano ang nangyari sa nanay ko? Mga bandido?
Kinubkob ang Jusette? Patay ang nanay ko? Margaret, sabihin mo sa akin na okay si nanay. Sabihin mong buhay pa siya. Kasalanan mo lahat ito. Pinatay mo siya. Paulit-ulit kitang nakiusap na iligtas siya, pero ayaw mong makinig. Namatay si nanay. Dahil sa iyo, Jack, Albert, Rick, Cecilia. Kunin ang utos. Ang pagbabantay sa lungsod ay isang banal na tungkulin. Ngunit si Jack Rogers, commander ng mga bantay ng lungsod, ay nagpabaya sa kanyang pwesto. Ito ay nagdulot ng pagkawasak at pagkawala ng mga buhay. Ang kanyang mga krimen ay hindi mapapatawad. Siya ay tinanggal sa kanyang ranggo, ikinulong at papatayin. Albert Smith, commander ng mga Royal Guard, nagtiwala sa maling tao at nabigong kumilos agad. Siya ay ipapatapon sa hilaga bilang babala sa iba. Teniente Rick Zimmer ay magdaranas ng parehong parusa. Nagpapasalamat kami sa kanyang kamahalan sa kanyang awa. Cecilia, ikalawang anak ng yumaong general, nakagawa ng kasuklam-suklam na mga krimen. Siya ay papatayin agad. Margaret, wala akong ginawa. Wala akong alam, Margaret. hindi mo alam. Sumusumpa ako na hindi. Nagbibiro lang ako. Nananakit lang ako sa kanya. Ipinilit niyang panoorin ang mga ilaw ng signal. Wala akong ibig sabihin sa alinman sa mga iyon. Margaret, ikaw ay isang maharlika ngayon. Pakiusap, humingi ka ng awa para sa akin. Magkapatid tayo, Margaret. Oh, lahat ay kasalanan niya. Tama? Lahat ay dahil sa kanya. Siya iyon. Wala siyang kakayahan. Lahat ng kanyang natamo sa militar ay dahil inihanda mo ang daan para sa kanya. At ano ang ginawa niya bilang kapalit? Wala siyang ginawa, kundi kunin ang kredito at ipagkanulo ka. Margaret, hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya. Ikaw, ano ang sinabi mo? Inalagaan kita sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon, sasabihin mo bang hindi ako karapat-dapat sa sarili kong pangalan? Paano ka naging ganito kalupit? Margaret, bulag ako. Mali ako. Pero ano naman ang silbi? Noon ngayon, nawala na ang aking ina. Nawala na siya magpakailanman. Nandito pa ako. Nandito pa ang iyong pamilya. Malapit ka sa kanyang kamahalan. Kaya pakiusap, hilingin mo sa kanya na patawarin ako. Tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Talagang hindi. Jack! Hindi mo pa ba nakikita? Ang puso niya ay gawa sa bato. Ayos lang, Jack. Mauna na ako. Hihintayin kita sa daan, patungong kabilang buhay. Maglalakad ako ng dahan-dahan para mahabol mo ako. Sa ganitong paraan, kahit saan man tayo, sa buhay man o sa kamatayan, magkakasama tayo. Oo, tama yan. Noong nabubuhay pa tayo, pinrotektahan kita. Ngayong mamamatay na tayo, magkasama pa rin tayo. Hindi tulad mo, na kahit may magarbong titulo tulad ng Lady Bale, isa ka pa ring kawawang hamak. Hindi siya ang iyong kapatid. Hindi siya ang iyong kapatid na babae. Siyempre hindi. Ang totoo kong kapatid na babae ay si Cecilia. Hindi ko tinutukoy si Lady Bale. Cecilia ay hindi mo kapatid na babae. Ha? Ano? Siya ay ang totoong kapatid na babae ni Cain Lucian. Ang tunay mong kapatid sa ama ay namatay sa huling pag-aalsa. Ang isang nakatayo dito ay peke. Siya ay nag-espiya sa iyo sa lahat ng panahon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin noon. Hindi ito totoo. Sisi, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo sa akin na ito ay pawang kasinungalingan. Ikaw, Sisi. Ang aking ama ay namatay sa iyong espada noon. Ngayon,
ang iyong buong pamilya ay namatay sa aking kamay. Mukhang patas, hindi ba? Margaret. Patawarin mo ako. Ina, ako ay